Alin ang mas sulit para sa first-time buyer? Ang sagot na matagal mo nang hinahanap di. Pag-ibig ba o bangko ang kukuhanin ko ng loan? At ang karaniwang sagot ng karamihan? Pareho. Ang pagkakaiba ng dalawa ay maaaring magkahalaga sa iyo ng daan-daang libo sa buong buhay ng iyong loan. At ngayon ay breakdown natin ito. Numero sa numero. Walang pinapanigan. Quick disclaimer bago tayo magsimula. Hindi ako broker, hindi ako empleyado ng kahit anong bangko o ng pag-ibig. Koyang lang ako na nagsawa sa hindi maintindihang financial jargon, kaya ginawa ko itong video para sa ating lahat. Una, ang pinakamalaking pagkakaiba ng pag-ibig at bangko ay ito, ang interest rate. Pag-ibig as low as 3% per year para sa unang 10 years ng iyong loan. Bangko, nasa 6% hanggang 9% per year. Depende sa bangko at sa iyong credit standing. Mukhang maliit lang ang pagkakaiba, 3% versus 6%. 6% lang. Sa halimbawang yan, ang kaibahan sa monthly amortization ay halos 4,400 pesos bawat buwan. Sa 20 years, higit 1 milyong piso ang iyong matitipid sa pag-ibig kaysa sa bangko. 1 milyon na pwede mong gamitin sa maraming ibang bagay. Sige, i-compare natin ang dalawa sa lahat ng importanteng aspeto. Isa-isa. Nakita niyo yung pattern? Para sa karamihan ng middle-class buyers, ang pag-ibig ay nangunguna sa pinaka-importanteng categories. Interest rate, loan term, at flexibility ng requirements. Pero, at ito ay importante, may mga sitwasyon kung saan mas magaling ang bangko. At yun ang tatalakayin natin sa susunod na section. Hindi laging pag-ibig ang tamang sagot. Hindi laging bangko. Depende sa iyong sitwasyon. Hayaan niyo at i-explain ko sa inyo. Piliin ang pag-ibig kung una, first-time buyer ka at gusto mo ng pinakamababang monthly amortization. Pangalawa, middle class ang kita mo at gusto mong makatipid ng malaki sa interest. Pangatlo, lalika at naghahanap ng mas simple na requirements. Pang-apat, 6 million pesos o pababa ang property mo. Pang-lima, gusto mong bayaran ng maaga ang loan mo nang walang penalty. Piliin ang bangko kung una, lampas 6 million pesos ang property mo. Pag-ibig lang kaya hanggang 6 million pesos. Pangalawa, kailangan mo ng mas mabilis na approval, bangko ay mas mabilis mag-process. Pangatlo, mataas ang kita mo at may magandang credit history, makakakuha ka ng magandang bank rate. Pang-apat, gusto mo ng mas malawak na choices ng property, commercial, mixed use, at iba pa. Pwede rin ang both, alam mo ba ito? Pwede kang mag-apply sa pag-ibig at sa bangko sabay-sabay. Kunin mo ang approval ng dalawa, tapos ikumpara mo ang actual na offer nila para sa iyong specific situation. Ang approval ay libre. Ang commitment lang ang may bayad. Kaya, pag-ibig ba o bangko? Para sa karamihan ng middle-class Filipino buyers dito sa Central Luzon at sa buong Pilipinas, ang pag-ibig ay mas sulit sa karamihang sitwasyon. Mas mababang interest rate. Mas mahabang loan term. Mas simple ang requirements. At ang potential na savings. Maaaring umabot ng higit 1 milyong piso sa buong buhay ng loan. Pero, tandaan ninyo, ang pinakamatalinong galaw ay ang mag-apply sa dalawa, ikumpara ang actual na offer, at piliin kung alin ang mas angkop sa inyong sitwasyon. Huwag basta magtiwala sa sinasabi ng iba, kunin niyo ang numbers, ikumpara, magdesisyon. At yun na yun, mga kakoyang. Pag-ibig versus bangko, simplified, numero sa numero, walang pinapanigan. Kung nakatulong ang video na ito, ay save ito. Ibahagi sa isang kaibigan o kamag-anak na nagpaplano ng bumili ng bahay. Baka sila rin ay nagtatanong ng parehong tanong at ito ang sagot nila.
ay subscribe din para hindi kayo mapalampas ng aming susunod na episode. Natatalakay naman natin kung paano talaga mag-apply ng pag-ibig loan step by step. Lahat ng documents, lahat ng steps, lahat ng dapat malaman sa isang video. Ako ang inyong Koyang at kasama nating matuto, magtipid at gumawa ng tamang desisyon. Hanggang sa susunod.